Hi guys! Ayan, welcome back to my channel. For today's video, i-review ko tong Vice na Duo Finish Foundation. Pasensya na wala pala akong suklay, kakaligo ko lang. Pero nag-set na pala rin ako ng face. Pasensya na, medyo messy ang hair ko. But anyway, gusto ko lang gawa ng review to. And na-amaze ako kasi nag-order ako online. Pero same price naman siya sa mall, 245 pesos. And then, doon ako sa mismong website nila nag-order. Ang pinili kong shade is Chesa kasi nakita ko sa mga nag-post na nag-oxidize siya. So, kahit na alangan ako, ang pinili ko is yung medyo golden something siya. Tapos, nag-oxidize nga siya. So, nagda-dark. And then, kahapon, sakto, napadaan ako sa SM Bikuta. Nakita ko nga to, na yung mga shades nila. Trinay ko yung Chesa, tsaka yung puti na something, puti something, ganun siya sa next shade nito. Nag-oxidize agad siya sa kamay ko pa lang. So, sabi ko kay ate, sakto pala yung Chesa na in-order ko. Ayan, and ang cute pala ng packaging niya sa personal. Super duper cute niya. And hindi ko lang alam, sana pag nabagsak to, hindi siya ganun kabilis mabagsak kasi di ba mahirap na lang na may toddler ka. Pero kailangan ingatan talaga. But anyway, sa packaging, ang cute niya, very elegant. And ito siya, ganyan siya. Ibang tawag dyan. Basta, hindi ako masyadong magaling sa mga explanation na ganyan. And, napansin ko may mga butas-butas siya, which is safe siya kasi nga, kahinga yung sponge. And then, sa likod ng packaging, makikita is Duo Finish Foundation. Chesa, yung shade ko. And nakalagay oil control, buildable, blurring. Ewan ko, sana nakaka-blurred nga ng mga open pores kasi marami ako niyan sa part na to. And, SPF 25 ingredients niya, 245 nga, 7 grams. And then, meron siyang manufactured something date. And then, cruel-free, 24 months. Wow, 24 months, ulit na sulit. And napansin ko, ang ganda nito kasi, pag iniswatch mo siya ganyan, guys, ayan no, super as in. Ang ganda. May coverage agad siya. And parang, yun nga, tama sila, buttery nga yung texture niya. And napansin ko, guys, napansin ko nga dito is medyo parang makapal yung coverage niya. So, itatry natin siya. Ang ginamit ko lang, ang cute nan kasi meron siyang salamin. And hindi ko lang alam kung may plastic pa to, kaya blurred. Basta okay na yan. So, nilagay ko lang is yung moisturizer ko, tapos nag-concealer na rin ako. Itatry ko sa left yung sponge. Kasi mas gusto ko gumamit ng sponge kasi talagang may coverage siya. Mas nakukuha niya talaga. And try natin muna. Wow. Wait nga. Gagamit ako ng mas maliwanag na salamin. Mas maliwanag na. Parang pinkish yung ilaw, no? Pero napansin ko, guys, pag nasa face na siya, hindi siya parang golden na ina-expect ko. Yung golden something siya sa face. Yung golden beige ba tawag dun. Ayan. Pero, napansin ko na may coverage siya kasi, ayan o. Wow, parang na-blurred nga niya yung pores ko dito. Hindi na masyadong halata. Eh, hindi siya ganun ka-cakey masyado Compare dito na medyo dewy pa, ito matte finish siya. Ayan. So, wait lang Testingin ko muna, ilagay muna lahat. Ginawan ko lang ng paraan yung camera ko actually. Check nga natin. Gagamitin ko yung brush sa right kung anong mas magandang gamitin. Pero ito kasi, ina-expect ko medyo golden something yung effect niya. Pero dito, medyo nag-white siya. Wait, kukunin ko lang yung brush para i-apply ko sa right face ko. Ito guys, kumuha ako ng brush para naman i-apply ko siya sa right cheeks ko. Apply ko siya using my brush. Pasensya na, medyo maingay. Napansin ko, mas maganda yung coverage kapag brush yung gamit. Pero, meron pala, hindi niya masyadong na-hide yung pimple ko dito nangingitim kasi tinubuan ako ng tigyawat yan. Hindi siya masyadong natakpan, pero napansin ko may coverage nga siya.
Yun lang. Pero hindi siya yung super duper kapal na masasabi mo talagang powder foundation na powder. Ayan. And medyo maputi siya sa akin. Ewan ko lang later kung ano mangyayari. Ayusin ko muna, guys. Guys, sa personal, kung makikita nyo, hindi siya powdery, matte finish siya. May coverage siya, pero hindi sabi ko, hindi nga masyadong natakpan yung dito ko. Pero okay lang, kasi nagustuhan ko na hindi siya super duper, parang may powder yung face mo, and hindi siya mabigat sa feeling. Ewan ko lang later kung ano mangyayari, kasi ngayon, medyo maputi. Pag nakita nyo, sakto lang pala. Check ko lang ha. Open ko lang yung ilaw dito. Ayun. Sakto lang. Hindi siya super puti. As in sa face ko. Pag natural lighting, para siyang normal lang. Oh. Ayan. Hindi siya. Wait lang. Parang nag-baby powder ka lang. Pero medyo may coverage na powder siya. So, tatapusin ko muna yung makeup ko, guys. And then, babalik ako para sa final ko. Or baka mamaya i-wear test ko na lang siya. Ayan na, guys, tapos na yung makeup ko. Gamit ko yung Vice Cosmetics din na highlighter, tsaka yung Manika nilang blush on. Ayan, masasabi ko sa powder, wait lang ha. Sa ngayon nag-oxidize na siya, guys. And medyo, yun nga, ang bilis niya mag-oxidize. Hindi ko pala nasabi sa inyo, yung skin ko ngayon is minsan dry, minsan, most of the time, combination. Pero, yun nga, sensitive pa rin yung balat ko kasi naman natubuan pa rin ako ng tigawat. But anyway, nagustuhan ko siya kasi unang-una, very light lang kahit na medyo may coverage siya sa face. Very light lang yung pakiramdam sa face ko. And napansin ko na konti lang yung pagka-blur niya sa face ko. Pero kasi parang kita ko pa rin yung konting pores ko, or hindi ko lang alam kung bakit ganon. Pero, may ginagamit kasi akong isang powder din na yun talaga is parang mas okay yung finish niya for me. And ito, sakto lang, guys. Medyo kita ko pa rin. Pero tignan ko kapag medyo madilim. Ayan, pag sa arawan, syempre kitang-kita yung open pores ko pa rin. Pero pag dito, sakto lang. Pero ayan eh. Medyo ano pa rin siya. Kaya compare sa ginagamit ko yung isa, mas nakaka-blur talaga siya ng parang mas okay yung finish niya for me. Ito, sakto lang. And tatry ko to minsan siguro kapag pang everyday lang, like yung tinted sunscreen. Titignan ko rin, or baka hindi lang siguro maganda yung pagka-blend ko ng liquid foundation na in-apply ko. Kasi, nakita nyo naman kanina medyo kita pa. Pero itatry ko siyang takpan ulit. Kasi medyo, dahil may napakapal ako ng blush on konti, try pa rin natin. And then, after nito, siguro, guys, i-wear test ko. Babalitaan ko kayo kung mag-oil yung face ko. But, so far, so good. Pero, wag nilang masyadong na-expect na sobrang mabublur talaga. Unless, makinis talaga yung face nyo. Pero, ako kasi may mga open pores ako. Medyo kita pa. Ayan. Kaya, ang gagawin ko, lagi kong ginagamit pala after ko mag-makeup, yung face mist ng Fresh. Kita nyo naman, nakakalahati na ako. Kung mapapansin nyo, medyo almost kalahati na nagagamit ko. Kasi ang ganda talaga nito. Iba talaga yung effect niya. And ang bango kasi amoy cucumber siya. And nakakaganda talaga siya ng face. As in, hindi ako na-allergy dito or what. Kasi nga, madali akong tubuan ng tigyawat, diba? Ayan, gagawin ko, itatry ko na lang siyang sprayan na para tignan ko kung ano mangyayari. Pero, guys, mas okay na one lighter talaga na shade yung bilin. Yung bilin nyo kasi ang bilis-bilis na mag-oxidize, ha. Kaya, mas okay na mas ma-light nga ng konti ng one shade lighter ng skin tone nyo. And, ayun, next time itatry ko, balitaan ko na lang kayo sa vlog, itatry ko siya kapag nasa, pasensya na yung damit pala na ano ko nandun. Itatry ko siya next time kapag tinted sunscreen lang, baka hindi lang maganda pagka-blend ko ng foundation, pero kung sa personal makikita nyo talagang na-define pa rin yung aking mga open pores ito. Pero yung sa coverage niya sa ibang side, okay naman dito sa part na to, and makinis naman tignan yung face nyo. And yun nga, nagustuhan ko yung shade niya kay saktong-sakto lang. Buti lang hindi ako nagkamali. Kasi minsan, di ba, ang hirap talagang bumili online. Lalo na pag mga ganito. Lalo na pag maraming shades, di ba? So, anyway guys, babalik ako mamaya for my final thoughts. Gagawin ko na lang, i-wear test ko na lang siya. Birthday ng anak ko today. So, babalitaan ko kayo time to time kung ano mangyari sa face ko. Kasi papawisan pa ako mamaya. Tingnan kung tatagal din siya. And mas kung magaganda siya kapag nilagyan natin siya ng face mist. Pero wait lang, mag-spray muna ako, ha?
Ayan. Mamaya guys, babalik ako pag medyo tuyo na ang aking face. Guys, yun yung face mist na gamit ko. Ang ganda niya talaga pag once na, pasensya na maingay kasi sa aircon ako, nag-face mist kasi ako. Pero once nilagay nyo to, ang ganda ng face. Ayan o, tingnan nyo o. O, diba? Parang hindi masyado nakita yung pores ko, parang natakpan. Nakatulong siya guys. Ayan, and iba yung glow talaga. Ayan, ang ganda ng foundation guys kapag nababasa. Siguro mas maganda to i-apply kapag medyo wet yung sponge nyo, no? Pero ayan, no? Kasi gumanda yung foundation. Unlike kanina, diba sabi ko kanina, medyo sobrang, medyo nakikita pa yung pores ko. Tignan nga natin pag may medyo wet yung in-apply. Ayan, no? Gumanda nga siya, guys. Mas okay siguro pag itatry to na medyo wet yung sponge niya. Next time, itatry ko to, promise. Pero nga sa ngayon kasi, and wala siyang hindi siya gano'n namumuo, kaya maganda. Grabe yung grabe yung blush ng Vice Cosmetics. Talagang pak na pak. But anyway, ayan, babalitaan ko kay later. Babalik ako siguro after ilang oras. Hey guys! Okay pa rin yung powder. Okay pa rin yung powder ko. Ayan, mas maganda siya pag tumatagal and mas okay siya kapag talagang nasprayan mo siya ng anything na mist, face mist, kasi mas tumatagal, mas gumaganda siya guys. So far, so good. Di pa naman ako nag-oil. Napa. So, ayan guys, medyo nag-oily na yung face ko dito sa part na to. Parang 4 hours ko pa lang siyang gamit. Oily-oily na. Kaya kailangan ko na mag-retouch. Yan, pang 4 hours na siya sa face ko. O siguro kasi iba yung moisturizer na ginamit ko ngayon. Medyo hindi siya dry. So, hi guys! Ayan, andito na ngayon ako para sa final thoughts ko dun sa Vice Ganda Cosmetics. So, malaling pilikmat ako kasi tumanggan na siya dito. But anyway, tawag dito, after 4 to 5 hours, siguro kasi sa moisturizer ko, iba kasi moisturizer yung ginamit ko, medyo pang dry skin siya. So, kita nyo naman nag-oil up yung, or nag-oily yung face ko kanina. Pero hindi naman siya super oily, parang may dewy effect. Pero napansin ko sa powder foundation or powder niya is mas maganda siya kapag nag-stay na sa face mo. And ayun, din ako after yung retouch ko, ito na rin yun. Tingnan nyo, iba, may dewy effect siya, diba? Tsaka napansin ko na makinis yung effect niya kapag mas tumagal siya. And mas feeling ko, mas okay siya kapag medyo basa yung sponge na gagamitin mo. Tomorrow, try ko yun. Tapos, ano pa ba? Yun lang, wala naman ako na, in fairness sa kanya guys, wala akong anything na naramdaman na parang mabigat sa face ko na kahit na ganun yung coverage. Yun ang maganda sa kanya. So, para sa akin, mabibigay ko to ng 8 out of 10 kasi nga, yun nga, 8 siya, mataas na yun kasi nga, maganda yung effect niya sa face ko. And medyo makinis effect niya. And hindi siya mabigat talaga sa skin. Kahit na mapawisan ka, okay na okay siya. And may dewy effect siya. Yun nga lang yung 2, after 4 to 5 hours, medyo nag-oily ako. Pero, but siguro kasi sa ginamit ko moisturizer yun. But overall, nagustuhan ko siya ganang packaging. Wala naman siya ganang kaamoy. Kaya okay na okay siya. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo sana guys, nagustuhan nyo itong review ko. Thank you so much guys for watching. And God bless. Bye guys! And guys, isa pa pala napansin ko ito. Grabe siya mag-oxidize. As in, hindi ko nasabi sa inyo. Grabe. Pag matagal, pantay na sa skin ko. Parang na-adapt niya yung color ng skin tone ko. Hindi siya super duper puti sa face ko. Kaya okay na okay. Yun din yung nagustuhan ko. Kaya, pak na pak to. Maganda talaga to. Yun nga lang, kailangan. Siguro pag ginamit ko yung pinakamaputi, magda-dark siya ng konti. Pero baka maputi pa rin. Pero itong Chesa, ayan yung Chesa is okay na okay siya kasi talagang pumantay siya. Hindi yung parang makeup na makeup yung dating. So, yun lang guys.